Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nanikip ang dibdib ni Sol nang ipakita sa kanya ng steward sa loob ng port ang isang bag na nadampot daw nito at ipinasa sa lost and found section ng pier. Nakilala niya ang bag na iyon mula sa archaeological site at amoy ni Courtney nakadikit doon. Kinuha niya iyon at mariing hinawakan. Sa tupig na putol ang amoy nila Sol. Pukaw sa kanya ni Samuel na nagsalita sa likuran niya. Sigurado kang kasama niya ang lalaking iyon? Oo. Lumabas na siya ng opisina sa port. Nakatayo si Badong at ang tiyuhin niya sa spot kung saan huling na-trace ang amoy ni Courtney at ang lalaking kumuha rito. Tawagin mo si Romeo, Tio. Utusan mo siyang ilabas ang yate natin. Susundan natin ang amoy sa dagat. Pumalatak si Badong. Imposible. Kung hindi kayo sasama, aalis ako mag-isa. Basta, ipalabas ninyo ang yate at hahanapin ko sila. Hindi na sumagot ang mga ito. Kinuha ni Tio ang cellphone nito at tinawagan na si Romeo. Para napakatagal ng oras bago niya natanaw ang kanilang yate. Nagmadali siya sa pag-akyat doon. Sumamanda rin sa kanya sina Tio Anselmo, Badong, Samuel at Romeo. Hahanapin niya si Courtney at ang lalaking iyon. Kahit anong mangyari, babawiin niya ang dalaga at papatayin niya ang lalaking kumuha rito. Tinignan ni Francesca si Pasiano habang buhat-buhat nito ang walang malay na si Courtney. Inilapag nito sa sofa ang babae. Siya ba ang babaeng nais mo maging isa pang asawa? Patay mali siyang tanong niya. Oo, at wag na wag mo siyang gagalawin, Francesca. Malilintikan ka sa akin kapag sinaktan mo kahit ang dulo ng daliri niya. Bakit? Ano bang balak mo sa kanya? Ilagay sa skaparate at tanghuran umaga at gabi? Sinampal siya nito. Hugasan mo siya. Paliguan mo, saka mo siya dalhin sa kwarto ko. Sa kwarto mo? Naniningkit ang mga matang paglilinaw niya. Mula ngayon, humanap ka muna ng ibang silid at tutulugan mo. Iyong malayo sa akin, saka na lang kita pupuntahan kapag kailangan na kita. Halatang excited na excited ang walang hiya at talaga nabubulagan na ito sa matinding pagnanasa. Bakit pa napaka-espesyal sa iyo ng isang ito? Birhen ng isang ito. Hindi katulad mo na nanganganak pa sa kakahuyan habang hinihila kita. May himig ng pandidiri ang tinig nito na animo nakakain ito ng dumi nang maalala kung paano siya nakuha nito. Kung may pagdududa sa kanyang isip tungkol sa katotohanan, ang sinabing iyon ni Pasiano kumimpirma sa lahat ng mga alaala niya na tuluyan ang nanumbalik sa kanya. Lumabas ka muna, Pasiano. Matatagalan pang pag-aayos ko sa kanya. Kumain ka sa labas. Dahil hayok na hayok ka sa dugo, impakto ka. Baka mapatay mo nang wala sa oras ang isang ito at wala ka ng mainit na katawan na mapaglaruan. Sige, tama ka. Nauuhaw na ako. Ilang araw na ako nakajeta. Tumalikod na ito at lumabas. Tinitingnan pa niya si Courtney nang bumalik ito at nagbanta. Huwag mong sasaktan kahit dulo ng kuko niya. Tiningnan lang niya ito hanggang sa makalabas na ulit ito. Nang wala na ito, ay binuhat niya ang babae at iniakyat ito sa silid. Wala siyang balak na isuko kay Pasiano ang babaeng iniibig ng kanyang anak. Sa dami ng pagkukulang niya sa magkakapatid at muntik pa siya mismo makapatay kay Solomon, ay maliit na bagay ang naiisip niyang gawin para makabawi sa mga ito. Nang maihiga niya si Courtney sa kama, ay hinawakan niya ito sa tiyan at saka siya pumikit. Hinanap niya sa kamalayan niyang koneksyon na nagawa niya noong mahawakan niya noon si Sol. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon hanggang sa biglang magliwanag ang isip niya. Nagsimula siya magsalita sa kanyang isipan. Sa Tagaytay, biglang bulalas ni Sol. Napatingin sa kanya ang lahat ng kasama niya sa yate. May narinig akong tinig sa isip ko na nagsabi na sa Tagaytay si Courtney. Sa isang malaking bahay na napapalibutan ng taniman ng pinya. Nakita ko ang lugar. Madaling puntahan iyon. Sigurado ka ba? Tanong sa kanya ni Tio Anselmo. Saan mo nakuha ang impormasyong iyan?
Nakita kong nakahiga si Courtney. Nakapikit ang mga mata. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Mama. Baka patibong lang yan, Sol. Ani Samuel, nalikas ng papagduda. Hindi, Samuel. Totoo ito. Dalian na natin. Sundin mo siya, Romeo. Utos na Tiyo Anselmo. Bumalik sila at nag-iba ng landas. Pero hindi na siya makapaghintay. Tuluyan na siyang tumalon mula sa yate. Napailing na lang ang tiyuhin at mga kapatid niya, pero wala na nagawa kundi sumunod na lang sa kanya. Si Romeo lang ang naiwan sa yate. Pagdilat ni Courtney ay napatili siya sa nabuglawan niya. Nakaupo sa harap niya si Amelia at nakatingin ito sa kanya. Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Shh! Sumanyas ito na manahimik siya. Huwag mo kong kakagatin, nanginginig na sabi niya. Huwag mo kong papatayin. Huwag akong katakutan mo. Si Pasianong halimaw na kumuha sa iyo. Iyong lalaki? Naalala niya nakita niya sa pier ang lalaking iyon. Oo, wala pa siya. Pero pagbalik niya rito ay aangkinin ka na niya. Natutop niya ang kanyang bibig. Pinilit kong ipaalam kay Sol kung nasaan ka. Sana ay maniwala siya at magtungo siya rito. Pipilitin kong protektahan ka laban kay Pasiano. Pero hindi ako mangangako na makakaya ko ang lakas niya. Napatingin siya rito. Napansin niya ang panlulumo sa mukha nito. Tutulungan mo ako? Hindi na ako makakabalik sa aking mga anak. Napailing ito. Ito man lang ay magawa ko kahit na isa man lang sa kanilang tatlo. Gusto kanilang bumalik doon. Ikaw ang ina nila. Hindi ko iyon malalaman kung hindi ko pa nakita sina Anselmo at Romeo. Kagabi ay papatayin ko dapat si Sol. Punong-puno ng pait ang mukha nito. Hindi mo naman kasi alam na anak mo siya. Pati ikaw, papatayin din sana kita. Dahil sa matinding panibugho. Wala akong kamalay-malay na ang lalaking ipinaglalaban ko ay isa pala sa mga vampiri na lumapastangan sa akin. Napamaang siya rito. Naaalala mo ng mga nangyari? Tumango ito. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ko sila kayang harapin. Please, walang hindi kayang gamutin ng panahon. Pero hindi sa pagkakataong ito. Anitong may mapait na ngiti sa mga labi. Tumayo na ito. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang mahalaga ay makapaghanda ka sa pagdating ni Solomon. Nakakawala ang mga alagang aso ni Pasiano, Courtney. Kapag naamoy ka nila, ay lalapangin ka nila na parang butong tira ng kanilang Panginoon. Hindi kita kayang protektahan laban sa napakaraming bilang nila. Pero dadalhin kita sa isang lugar sa bahay na ito na kailanman ay hindi pa namin napupuntahan ni Pasiano. Halika na. Hinawakan siya nito at walang kahirap-hirap na kinarga. Sa isang iglap ay nasa kabilang dulo na sila ng mansyon. Winasak na kamay nito ang tanikala sa gate palabas sa isang madawag na atrium na tila matagal na napapabayaan. Kasama ang lugar na iyan nang mabili namin ang lupaing ito. Nang itayo ang mansyon, sinakop din ang lugar na iyan. Hindi namin maipaliwanag kung bakit pero hindi kami makatapak dyan. Holy ground, nasabi niya. Hindi naman daw ito kailanman natayuan ng simbahan o ano pang may kinalaman sa kabanalan. Pero ewan, at hindi kami makapasok sa lugar na iyan. Napakainit sa katawan namin at kung magtatagal kami, ay mag-aabo kami riyan. Hindi kailangan maging sambahan ng ganitong klase ng lugar. Maaring ang mga katutubong dating naninirahan dito ang nagbasbas dito at… Shh! Huwag kang maingay. Pigil nito sa pagpapaliwanag niya. Nakiramdam ito. Pagkatapos ay nagmamadaling binuksan na nito ang gate. Halos itulak na siya nito sa atrium. Alam na niya ang ginagawa ko. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dyan. Hintayin mong sumikat ang araw bago ka lumabas. Kung kinakailangan gapangin mo ang mga dingding, gawin mo. Huwag kang lalabas dyan kapag nawala na ako. Amelia, Francesca, pagtatama nito, iyon ang pangalan ko. Walang buhay ang mga mata nito nang tignan siya. Sa kabiglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw sa buong kabahayan. Isinara na nito ang gate at saka nagmamadaling iniwan na siya. Tumakbo siya sa loob ng atrium at takot na nakiramdam. Sandaling tumahimik ang paligid bago niya narinig ang mas malakas pang sigaw ni Pasiano. Pagkatapos, nagsimulang yumanig ang bahay. Nakakubli at malayo ang bahay mula sa kalsada kung saan napang-abot sina Sol at ang mga kasama niya. Nararamdaman niya na nasa bahay na iyon si Courtney.
May mga aso sa pinyahan. Maamoy lang nila ang pagiging tao natin at tutugisin nila tayo roon. Mag-ingat kayo, sabi ni Samuel. Aso lang pala eh, nakaismed na sabi ni Badong. Takot ka doon? Mga asong vampira, sabi ni Samuel na pinandilatan pang kapatid. Hawakan niyo ang leeg nila bago ninyo baliin. Paghiwalayin niyo ang ulo't leeg nila para hindi na ulit sila makatayo. Tara na, tumakbo na si Sol sa pinyahan. Sumunod na rin sa kanya ang mga kasama niya. Naghiwa-hiwalay sila at nagkanya-kanya ang direksyon. Siya ay dumiretso sa bahay. Malayo pa, naramdaman na niya ang pagsugod ng isa sa mga asong sinasabi ni Samuel, kaya inihanda na niya ang sarili sa pagsalubong sa mga iyon. Umalulong ng malakas ang aso bago sila nagsalpukan sa ere. Pareho silang umitsa sa malakas na impact niyon. Napanganga siya nang makita ang Rottweiler na kasing taas niya, at sa tabi nito ay mayroon na dihiganting Doberman. Namumula ang mga mata ng mga halimaw at nakataas ang lahat ng mga tila magrasang balahibo ng mga ito. Holy shit! Samuel, bakit hindi mo sinabing lahing dinosaur pala ang mga asong vampira? Bago pa siya makatayo ay sumugod ng Doberman sa kanya. Pag-igkas niya ay bumagsak sa lupa ang aso. Pinilit niya tumakbo na lamang kaysa makipaglaban sa mga ito. Sayang ang oras niya. Mamaya na niya hahanapin ang mga ito kapag napatay na niya ang Panginoon ng mga ito. Sinundan siya ng mga ito. Maya-maya ay may nararamdaman na naman siyang pasugod sa tagiliran niya, kaya lumihis siya na kaunti bago dumiretso. Umiwas siya ng umiwas sa mga lintik na halimaw hanggang sa tuluyan na niya nakita ang malakastilyong tahanan ni Pasiano. Sa lahat ng panig ng pineapple plantation na pumapalibot sa kaharian ni Pasiano ay naririnig at nararamdaman ni Samuel ang naglalaway ng mga bampirang aso sa bantay roon. Batid niyang hindi makakalabas ang mga iyon sa lugar dahil may malakas na mahikang pumapalibot doon para hindi makalabas ang mga hayop at maghasik ng lagim sa malawak na lupaing katabi niyon. Hindi niya maisip kung paano nila kakayanin talunin na magkakapatid ang mahigit 20 mga aso na iyon, lalo na kung sabay-sabay nasasalaki ang mga iyon. Minsan na siya nakakita ng uri niyon. Malaki, mabalasik at palaging gutom. Napadasal siya na sana ay tugunin ng mga magulang niya ang hiningi niyang ayuda mula sa kanyang pamilya. Pero wala siyang maramdaman na papalapit na presensya ng sino man sa mga ito. Tumalon mula sa likuran niya ang isang aso. Maliksing na hawakan niya ang leeg nito na kasintigas ng bakal. Napailing siya. Mahihirapan sila sa mga asong ito. Ibinalibag niya sa lupang hawak niya at saka ibinuka ang bunganga nito. Hinati niya sa dalawa ang bibig nito bago hinila ang ibabang bahagi ng katawan niyon para humiwalay iyon sa leeg. Isinunod niya ang itaas na bahagi ng katawan niyon at saka palang iyon tuluyan sa lupa. Nakita niya ang dalawa pang palapit na aso. Anyong tatakbo pa lang siya palayo sa mga ito nang mapansin niyang humiwalay ang isang waring may tinutugis na iba. Sakala niya naramdaman ang presensya ng kanyang pamilya. Napangiti siya at saka tumakbo. Pasugod sana siya sa asong una niyang naramdaman pero nawala na iyon. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan niyon nang makita niya iyon kanina at napatda siya sa figurang nakita niya. Sandali siya na-distract kaya hindi niya napaghandaan ang pagsalakay ng aso mula sa gilid niya. Buhay na buhay ang dugo ni Badong. Iyon ang namiss niya sa piling na aswang na pamilya niya. Sisiw lang sa kanyang pakikipaglaban sa mga ganoong klase ng nilalang na hindi naiiba sa mga kalaban nilang angka noon. Nakadalawa pa lang siya napapatay na aso nang maamoy niya ang samyo ng buhok ng isang babae. Nang luminga siya, nakita niya hindi ito kalayuan sa kanya. Nakalugay ang mahaba at itim na buhok nito. Tumakbo siya palapit dito, pero eksakto namang tumayo ito. Ang gilid lang ng mukha nito nakita niya, pero nakita niya kung gaano ito kaganda. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kalahati pa lang ang kanya nakikita sa itsura nito ay naglalaway na siya. Hindi niya alam kung bakit naroroon ang babaeng iyon at nakikipaglaban. Kung kakampi ito, dapat niya itong makilala. Inayos niya ang kanyang buhok, pero sa isang iglap ay nawala na ito. Nagpalinga-linga siya para hanapin ito. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong hanapin ito dahil dinaluhong na siya ng 2 aso. Nabuhay na naman ang adrenaline niya at pansamantalang nakalimutan ng babae. Mabuti na lamang mga kafelisidad na buhay ang dugong ina ni Amelia, kaya nagawa niyang tulungan si Courtney na dalhin sa lugar kung saan hindi siya magagalaw ni Pasiano
at nagbigay din siya ng signal kay Solomon para mahanap ang dalaga. Pero mga kafelisidad, may malaking problema ang triplets. Meron palang tauhang vampira aso si Pasiano. Makaligtas kaya sila sa mababangis na asong ito? Sino ang babaeng tumutulong sa kanila para makipaglaban samantalang hindi naman nila kakilala ito? Ano ang motibo ng babae? Mukhang may pag-ibig na namang mabubuo sa gitna ng labanan. Kaya naman, abangan!